Ganyan, kaya nga sabi ko, ito, mauulit na naman itong nangyayari ngayon kasi pagkatapos nung ilang buwan yun eh. Kasi mula 2007 hanggang 2008, alos papunta na ng 2009, may mga nagra-rally pa rin, no? Napahupa yun, sinabing sinampahan na ng kaso. Yung mga opisyal. Oo, yung mga kasangkot, no? Yun na nga yun. Hindi lang sana mapaalala natin sa mga nagagalit na kalooban ngayon, yung talagang humingi ng katarungan. Kasi dito, pagka dinala na sa korte, wala nang media ron. Iba na usapan, kumbaga. Iba na. So ganun ang mangyayari doon. So you see a pattern sa mga nangyayari ngayon nung ikaw ay tumayo bilang testigo. Ganyan din. Oo, halos. Parang ganyan din. Halos sabi ko nga, nadededyo ko na ako nito, no? Kaibahan nga ngayon, ako yung nanonood ngayon, no? Sabi ko, ganito pala pakiramdam nung panahon ko, yung mga nanonood din, no? So, ganyan yan. Kaya kung pakikinggan mo yung mga akusado ngayon, sasabihin nila, sampahan niyo ako ng kaso. Nagigil na yung investigasyon na yan. Sampahan niyo na ako ng kaso. Idali niyo na yan doon. Closed door investigation na yan. Di ba? Tapos pagkatapos yan, magsasampa na ng kaso. So ang mangyayari dyan, pag sinagsampa na ng kaso, pagka non-bailable yung isasampang kaso, dadalhin sa jail nga yung mga akusado. Pero yun, dahil non-bailable, hindi pa sila nahatulan. No? At saka habang dinidinig o diringgin yung mga kasong sinampa sa kanila, mananatili sila kung saan man mapipili na kung saan sila ilalagay na facility, detention facility. Kasi palibhasa, mga matataas na posisyon sa gobyerno to, hindi naman yan ilalagay sa pangkaraniwang city jail. Siyempre. Di ba? Usually, yan sa custodial. Sa custodial facility ng PNP. Kung ano man, ng PNP. So, at yan nga, sabi ko nga, kumpara mo sa Bilibid yung mga yan, parang mga resort yung mga yan, no? So, at magtatagal yan. At pagka medyo lumamig na, malamang at malamang, ma-acquit na naman.